Kaya naman po, Village, let us continue to put our hearts that sense of gratitude this afternoon. Ano po, sa pagkakataon pong ito, let us remember that each song we sing and each prayer we utter is a testament to God's enduring love and faithfulness. Kaya po sa hapong ito, tayo po ay muling manahan sa kanyang presensya. Let us open our hearts and minds as we go closer to Him. Ngayong hapon, Village, sama-sama po tayong umawit sa nag-iisang Diyos, to the way, the truth, and the life, none other than Jesus. Ang ating pong pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Right, so I would like to invite everyone na tayo po tumayo. Ayan. Exercise lang. Ayan. So this afternoon we will sing this song. It's all about, this song is saying, Jesus is the way, the truth, and the life. And we all know that, alam naman po nating lahat yan, no? Ayan. So, pero bago natin ito kantahin, gusto ko lang kasi meron tayong, syempre, sa pagsamba natin sa Panginoon, gusto ko meron tayong participation. So, when we say, slide to the left, you will say, sisigaw nyo, A. Tapos, slide to the right, O. So, practice lang tayo bago tayo kumanta. Doon na tayo sa part na yan. 1, 2, 3, go! Slide to the left, A. Slide to the right, say. One more time. Give it all you got now. Come on, give it all your praise now. One more time. Slide to the left, eh. Slide to the right, oh. Alright, so yan po yung practice natin. So, I know that everyone is ready to worship the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, for you are the way, the truth, and the life. Come on, everybody. Let us worship Him, for He is the way, the truth, and the life. Come on. Looking through the lens of a love that never ends, how great it is. You came into my life and now everything is bright. How great it is. Come on, church. I'm living my best life. Cause I'm living for the Most High. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything's better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything's better with you. Walking through this life with the best on my side. How great it is. I always go your way, and that's never gonna change. How great it is. Come on! I'm living my best life. Cause I'm living for the Most High. Everybody say! You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything's better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Say, everything's better with you. All this time we need your participation. Let us praise Him. Let's do this for Jesus. Here we go. Come on. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all the praise now. One more time. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all the praise now. Come on. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all the praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him
Come on, let us continue to worship Him. And as we sing this song, He is holy forever. For your name is the greatest, and your name is the highest. And we come to you, Lord, this afternoon here at your feet. For you are holy, holy, holy. Let us lay down everything at the feet of Jesus. And this afternoon, this is our time, this is our chance to honor Him, to worship Him, to declare who He is. He is God, He is Lord, and He is worthy of our praises this afternoon. He is worthy of our worship. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Sing with me. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, say, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, say, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Till people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Let us declare His name. His name is Jesus. Your name is the great, her name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. One more time, let us sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Let the angels cry, holy,
lay down everything at the feet of Jesus. Let us come to Him. Let us worship Him, for He is holy, holy, holy. Oh, come at the feet of Jesus. Oh, Jesus, worship You, worship You, Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Come on, let us worship Him, for He is holy, holy, holy. Jesus is here. Let us worship Him. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Let us sing. We cry, holy, holy, You are holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Is there? To sing to Him, holy, holy, holy. He's the Lamb of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We wonderful God is there. Oh, you are awesome. You are wonderful. You are beautiful. You are powerful. You are amazing, God. You are holy, holy, holy. And we worship you.
with everything, Lord. And your name is Jesus. We give you everything, all the praises and worship. Your wonderful name, name above every name, Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po. Pwede na po tayo makaupo. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Okay, isang mainit na hapon po para sa ating lahat. Okay. Okay. So yung isang electric fan doon na lang sa may likod. Yan. Para hindi na bubuksan yung malaki at hindi na tayo magkakaintindihan. So, ngayong hapon po ay mag-uumpisa tayo ng bagong series, okay? At napakahalaga po nito, ang lakbayin po natin ay, ano pong title na lakbayin natin for this year? Unashamed. At nung narinig ko po ang mga turo pong ito, sabi ko, Panginoon, ito yung lakbayin ng church. Kung paano po naging matapang po yung mga unang mananampalataya, tagasunod ninyo, pagdating po sa pagbabahagi ng salita ho ng Diyos, pagdating sa pagpapatuloy ng misyon ng Panginoon. Dahil nung time, pakinggan po natin, nung time po na ang Panginoon po ay umakyat na po sa langit kasama ng Diyos, ito ho yung kwento. Dito ho natin mababasa, okay? At may iniwan po siya na magiging gabay po natin habang tayo po ay naririto at hindi pa natin kasama ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu. At ito po ay napakahalaga po sa atin. Napakahalaga po nating mapag-aralan. Sino dito yung gusto ng history? Si Ma'am Wendy kasi major in history ka, right? Okay. Di ba pag history, kailangan kabisaduhin mo yung mga dates, yung mga tao. Oy, ganun yung exam mo natin, nung high school tayo, talagang kailangan accurate yung mga petsa, na ilalagay po ninyo, isasagot ninyo, accurate dapat yung mga pangalan ng mga tao na inaaral po ninyo. Naunawaan po natin, when we say history, sabi po ng isang historian, hindi lamang po ito tungkol sa mga lugar, hindi lamang po ito tungkol sa mga tao, hindi lamang po ito tungkol sa mga dates, ito po ay kwento. Okay? When we say history, it is a story that we can use for the future. Naunawaan po natin, kaya napakahalaga. Kaya kapag tayo ay mayroon pong kasaysayan, kailangan binabalikan po natin yan. And this is the book where we can read the history of early Christians. Okay? Kung meron pong book sa Bible na makikita po natin ang kasaysayan ng mga unang tagasunod ni Kristo, dito po natin yun makikita. At dito natin makikita ang kasaysayan kung paano kumilos ang Panginoon. At kung paano nila tinupad at sinunod ang Great Commission. What is the Great Commission? Ha? Okay? Ano po ang Great Commission? Okay, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy. Okay, yun ho yung Great Commission. At ito po ay tinupad ng mga unang mananampalataya at dito ho natin makikita. Ano pong sabi ng isang historian? History is not the past, but a map of the past, drawn from a particular point of view to be useful to the modern traveler. Ulitin ko po, ang kasaysayan daw po ay hindi lang nakaraan, okay? But a map of the past. Pag sinabi po nating mapa, ano po ang purpose ng map? Ha?
Okay, para malaman mo kung saan ka pupunta at ano yung lugar na pupuntahan mo. Kung hindi mo alam, kuha ka ng mapa, makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Naunawain po natin. So sabi pong ganun, ang kasaysayan daw po, okay, ulitin ko po history is not the past, but a map of the past, drawn from a particular point of view to be useful to the modern traveler. Okay? Para magamit daw po natin. Okay? Tayo yung mga modern traveler Yung mga early Christians, sila po yung mga naunang naglakbay na. At makikita ho natin, sa pag-aaral po natin ng kanilang kasaysayan, makikita ho natin, ano bang ginawa nila, bakit sila naging matagumpay sa kanilang paglalakbay at pagsunod sa mga bagay na nais ng Panginoon. Naunawaan po natin, and we can use that map, that history, para ho tayo magtagumpay din. Naunawaan ho natin. So papag-aralan po natin, it is a long series, pag-aaralan po natin ang aklat ho ng gawa, o Acts. Sabihin natin Acts. Okay. Ang Acts po comes from the Greek word praxis. So when we say Acts, okay, basahin ko lamang po, the title of the book of Acts comes from the Greek word praxis. Okay, ano po yung ibig sabihin ng praxis? A word often used in early Christian literature to describe the great deeds of the apostles or other significant believers. Pag sinabi ho nating Acts, ito po ay records, nagtatala ng mga kwento ho, ng mga dakilang ginawa ng mga unang tagasunod at mananampalataya ng Panginoon. Naunawaan po natin, kaya po sinabing Acts, okay? Napakahalaga po na makita po natin yan. Kaya po ang title ng book ay Acts, kasi dito ho natin makikita yung mga dakilang ginawa ho ng mga apostles, ng mga tagasunod ni Kristo o ng mga mahahalagang mananampalataya nung unang panahon. Unawain po natin, malinaw po, yan po ang Acts, okay? So, sino po ba ang nagsulat ng Acts? Okay? Sino po ang author ng Acts? Okay? Ayun po, sa pag-aaral po, at makikita din po natin sa salita ng Panginoon, ang nagsulat po ng aklat ng Acts ay wala pong iba kundi si Luke. Okay. Sino nakakakilala kay Luke? Ano po ang trabaho po ni Luke? Doktor. Okay. Isa siyang physician. Okay? Isa ho siyang doktor. Makikita po natin yan sa Colossians 4 verse 14. Okay? Dahil siya ho ay isang doktor, ang isang doktor ay, syempre, i-assume po natin na well-educated po si Luke. At pag doktor ka, syempre may pera ka that time. Kaya po, kung papansinin po natin, sabi po ni R.C. Sproul, pakinggan po nating mabuti. Luke is the best historian that time. Okay? Siya po ang pinakamagaling na historian when he wrote the book Acts. Okay? Nung sinulat niya po yung aklat po ng Acts, it is very concise. Talaga pong malinaw na malinaw. Naunawaan po natin, dahil po siya ay well-educated, kaya alam po natin na ang kanyang pagsusulat ay kakaiba po sa ibang mga Gospels. Kung babasahin niyo po ang aklat ng Luke, siyempre siya rin po yung nagsulat po niyan. Ang Acts po, pakinggan ho natin mabuti. This is the introduction ng ating series. Kung titingnan po natin, ang Luke po, ang nagsulat po, siyempre si Luke din. It is the volume 1. Okay? Ang Acts po, it is the continuation of the Luke, yung Gospel na Luke. Ito naman po, ang Acts po ay volume 2. Naunawaan po natin. Okay, sabi ko dyan, who is Luke? We know that he was a doctor, and as such, he would have been educated and presumably wealthy. He made trips with Paul
Bakit sobrang accurate ng pagkakasulat ho ng kanyang ng aklat ho ng Acts? Kasi kasama ho siya nila Peter, nila Paul. Kaya andun ho siya. Naunawaan ho natin, hindi lang ho siya, andun ho siya sa scene. Alam nyo, isa ho sa pinakamagandang book na pwede ho nating basahin sa New Testament ay ang Acts. Alam niyo kung bakit? Para kayong nagbabasa ng ano ba tawag doon? Isang panitikan na napakaganda. Sabi nga nila, it is like a movie. Parang nasa isa kang pelikula kapag binasa niyo po ang aklat ng Acts. Okay? Sabi ho, he made trips with Paul and he was loyal to him even while the apostle was in prison. Okay? Sobrang loyal niya po kay Paul kahit nung nasa kulungan pa ho. Kaya tingnan ho natin, ano? So, ulitin ko po, sino po ang nagsulat ng Luke? Ay, ng Acts? Si Luke. Kasi kasama niya. Okay? Napakahalaga po na makita po natin yan. Sabi ho ay, ang Gospel of Luke is the volume 1 and the book of Acts is the volume 2. Okay? Sabi ho ni R.C. Sproul, Acts is the history of the work of the Holy Spirit. Okay? Ito po yung kasaysayan kasaysayan po ng pagkilos ng banal na Espiritu. Di ba? May sa Trinity, diba? Itatakal po natin yan. Okay? Aaralin po natin ng malaliman sa mga susunod na linggo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At dito po sa Acts, makikita po natin ang pagkilos po ng banal na Espiritu. Okay? At dito po sa Acts, meron po tayong makikita pong isang tao. Okay? Basahin po natin sa Acts 1, verse 1 to 4. Okay, in my former book, yan, sabi dyan, Theophilus, okay, sabi, yan ho, I wrote, this is the name that we can see sa unang-una pa lang ng aklat ho, ng Acts. So, napakahalaga po nung pangalan na si Theophilus. I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day He was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. Sino po ba si Theophilus? Okay? Pag sinabi ho nating Theophilus, ang ibig sabihin po ng Theophilus, a friend or lover of God. Okay? Pag sinabi ho nating Theophilus means a friend or lover of God, the one who is loved by God or the one who loves God. So, dinedicate po ni Luke ang aklat ng Acts kay Theophilus. Okay? Naunawaan ho natin. Sabi po, basahin po natin. Sabi po ni Charles Swindoll, tingnan lang po natin ha. In ancient times, wealthy people typically commission histories, usually for self-serving reasons. Noong unang panahon, yung mga mayayamang tao, yung mga noble, pag mayroon gusto silang i-publish or malaman ng mga tao, kumukuha sila ng mga, kailangan nila ng history, kumukuha sila ng mga historians. Okay? The head of the family might want to establish a credible family line in order to claim a title or give the family name higher standing. Parang kung gusto mo na makilala yung pamilya mo lalo, kung gusto mo na maging maayos yung pagkakakilala sa'yo, magpapublish ka at kukuha ka ng historian para magsulat nun para sa'yo. Okay? Naunawaan po natin. Or he might commission a history to vindicate the actions of his ancestors or to glorify his family's achievements. In other words, the patron would have had a specific reason for paying a historian to compile a history that others would read. So, itong si Theophilus po, sabihin na natin, dahil nga po ang pangalan niya ay lover of God, friend of God, the one who is loved by God or the one who loves God, siya yung nag-commission kay Luke. Pakinggan natin mabuti. Siya yung kumuha kay Luke para isulat ang kasaysayan po
ng aklat ng mga taong sumunod, buong tapang na ipinagpatuloy po ang ministeryo ho ng Panginoon. Buong tapang na itinayo po ang church at ibahagi po ang salita ng Diyos. Naunawaan po natin, as you can see, tingnan lang po natin. Sabi po sa Acts 1 verse 8. Okay, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Before po, pakinggan ho natin mabuti. Dati ho, sa mga Jews lang po, ang salita ho ng Panginoon, doon lang po sila nag-share. Hanggang sa nagkaroon po ng vision ng Panginoong Jesus kay Peter. Tingnan ho natin yung chart. Okay, 30 years in the making po ang aklat po ng Acts, 30 years in the making. After death of Jesus Christ. Okay? Lecture muna tayo. AD 30. So, from Acts 1 to 7, the church is born, tested, purified, strengthened. Okay? Para kanino lang po? Sa mga Hudyo lang po sinishare ang salita po ng Panginoon. Naunawaan po natin. Kaya lang po, di ba sabi ho, sa Acts 1:8, hindi lamang dapat sa mga Hudyo, naging sa Judea, naging sa Jerusalem muna, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Okay? So tingnan ho natin. Pagdating po dito, nagkaroon na po ng transition. Okay? From Acts, the gospel is spreading, multiplying, changing lives, breaking traditions. So ito na ho. Okay? AD 33. So after 3 years, okay, pakinggan ho natin mabuti. Nung una hong 3 taon sa mga Hudyo lamang. And after 3 years, nagkaroon na ho ng pagbabahagi po ng salita ng Diyos outside. Okay? Hanggang sa marating na po ang mga Gentiles. Naunawaan po natin, sino po yung mga hintil? Tayo yon. Naunawaan po natin. So from Peter, okay, nagkaroon po ng transition, nagkaroon po ng national evangelism, hanggang sa AD 36, 46 to 57, nabuhay po. Okay, dito na po tinawag ng Panginoon si Paul. And naabot na po lahat. Yun na po yung to the ends of the earth. Naunawaan po natin. At dito ho natin sa aklat ng Acts, makikita kung paano po ginamit ng Diyos si Pablo sa pagbabahagi ng kanyang salita. At kung paano po, grabe ho yung paggamit ho ng Panginoon. So una ho, sabi ho natin, una muna city evangelism. So parang bayan lang po ng San Juan. Hanggang sa after ho ng buong bayan ng San Juan, naging buong Pilipinas. After po ng buong Pilipinas, nagkaroon ng cross-cultural evangelism. Hanggang sa buong panig ng daigdig na abot na po ng salita po ng Panginoon. That's the history. Naunawaan po natin, at dahil po sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. So yan po yung history. So una muna sa mga Hudyo lang, nagkaroon po ng transition, si Peter po ang ginamit ng Diyos, nagkaroon po ng national evangelism, at pagkatapos po ni Pedro, si Paul, doon na po nagkaroon ng Gentile evangelism. Naabot na po tayo, at sa lahat ng panig ng daigdig, naabot na po ng salita ng Diyos. Naunawaan ho natin. So yan po ang Acts. Yan po ang aklat ho ng Acts. Pag sinabi ho nating Acts, okay, sabi ho ni R.C. Sproul, Acts is an apologetic work. Sabihin nga po natin, apologetic. Pag sinabi nating apologetic, it is a defense, okay, of truth. But hindi ho ang mga, pag nabasa ho natin dito si Pablo, grabe ho yung kwento ho ni Pablo, grabe ho yung kwento ho ni Peter. Diba? Naalala niyo po si Peter? May lumapit ho sa kanya, nanghihingi ho ng pera, nangmamalimos. Sabi niya, silver or gold I have none, but in the name of Jesus Christ, stand.
Kasi pilay. Grabe ho yung himala at pagkilos ho ng Panginoon sa mga panahong ito, sa kanya hong mga pinili ho ng mga alagad. Grabe po, ang ganda ho talaga ng aklat na to. So papag-aralan po natin, At dito ho natin makikita sa aklat ho ng Acts kung paano po natin makikita yung authenticity ng pagiging alagad ni Paul. Kasi si Paul, hindi siya kabilang sa original 12 disciples. Pero dahil po dito sa aklat na ito, makikita po natin na siya po ay tinawag at talaga pong ginawang alagad ng Panginoong Jesus at ginamit ho ng Panginoon sa kanya hong para ho maibahagi ang salita ho ng Panginoon. Naunawaan ho natin. So bakit ho natin kailangang aralin po ang Acts? Kung titingnan po natin, sabi nga po ito, ganda sabi niya, we need to read Acts as the story of early Christianity in its perfection. Okay? Dito ho natin makikita. Okay, tingin ho kayo sa akin. Okay, ano po ba yung tema ng Acts? The theme ng book na ito, it is the obedience of the church to Christ's commission and commandments to be His witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Dito ho natin makikita kung paano nila they turn the world upside down. Grabe. Ito ho, okay? So, dito ho natin makikita, it is the obedience of the church to Christ's commission and commandments to be His witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kamusta ho tayo? Okay? Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Are we fulfilling the Great Commission as a church? Minsan po ang excuse natin, matanda na ako, ang excuse natin, busy ako sa trabaho. Ang excuse natin ay, ang dami kong ginagawa, bata pa ako, wala pa akong, ano sabi ho ng Panginoon? Ano sabi ho ng Panginoon? Sabi niya, but you will receive power. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kapag ho nag-share ka, kapag nagbahagi ka ng salita ho ng Panginoon, sabi ho ng Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu, sabi ho ay magkakaroon ho tayo ng kapangyarihan. Naunawaan ho natin, diba? Sabi ho, are we obedient to the Christ Commission? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kamusta tayo as a church? Okay, pakinggan ho natin. Youth, ano pa ba? Lahat ng workers, parents. What is our general calling? Our general calling is to share the gospel. Lahat tayo dyan. Mapa-worker ka o hindi, mapapastor ka o hindi, it is our general calling to share the gospel. Ang tanong pa sa atin, are we obedient to Christ's commission? Nag-aalaga ho ba tayo? Nag-aalaga ka ba kahit isa lang na madala mo sa Panginoon? Isa lang na buhay, na papalapit sa Panginoon. Hindi ko naman yung sinasabi isang church, isang grupo. Meron po ba tayo na ginagawa? Naunawaan po natin, kontento na tayo every Sunday, uupo ka dyan, after that, uwi ka na ulit. Who is your Judea? Sino po yung Judea natin? Sino yung Jerusalem natin? Maybe your family. Are you doing the Great Commission in your family? Kamusta po? Baka ang Samaria mo, ang kaibigan mo. Nilalapit mo ba ang kaibigan mo sa Panginoon? Yun yung tanong ho sa atin, mga magulang, na pagkakatiwalaan ba kayo na ipakilala ang Panginoong Jesus sa inyong mga anak? Yun yung tanong ho sa atin. Diba ho, sabi yung, dito ho natin makikita sa aklat na ito kung paano po sila sumunod sa Panginoon. Sabi nga po nalang, ganda ho nung sinabi ni Chuck Swindoll sabi ho ni Chuck Swindoll, their life, their blood become the fertilizer
stabilizer of the church. Grabe, sabi ko, Panginoon, nakakakilabot to nung pinapakinggan ko po yung puro ni Chuck Swindoll pagdating po dito sa Aklat ng Acts, nakakakilabot. Kasi sabi niya, it is God's great work. Grabe po, sabi niya, the church did not stop. Pakinggan natin mabuti, sabi po ni Chuck Swindoll, sabi niya, the church did not stop kahit na po may persecution. Hindi po tumigil ang pagbabahagi ng salita ho ng Diyos, hindi tumigil ang church kahit na po may persecution sa kanila. Kahit pugutan sila ng ulo, kahit ipakulong sila, hindi ho tumigil. Tayo ho, wala lang tayong pamasahe. Suko na tayo, wala lang tayong pera, suko na tayo. Naunawaan po natin, ano hong mga problema pinagdadaanan ho natin? Suko ka na agad eh. Hindi mo nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon na pwede kang, pwede ho tayong samahan. Yun ang problema ho sa atin. Sabi ko, Panginoon, kung mababasa lang to ng mga kabataan, they are not educated. Sino ho ba si Pedro? Si Pedro po, ilang beses na natuwa ang Panginoong Jesus. Sino ba si Pedro? Diba? Pinagdudahan po ang Panginoon. Sino ba si Paul? Mangmamatay tao. And yet, they turned the world upside down kasi ho, sumunod po sila sa Panginoon ng buong katapatan. Kapalit man po ay kanilang buhay. Naunawaan natin, kapalit man po ang kanilang buhay. Sumunod ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin, sabi nga ni Chuck Swindoll, sa gospel, diba sabi ho ng Panginoon, Peter, in this rock I will build my church. Pero pagdating sa Acts, yung binhi na itinanim ng Panginoong Jesus, naging ano nga yung turo ni Pastor Walter, sa maliit na buto ng mustasa, naging puno. Ganun ho yung kwento pagdating dito sa Acts. Yung mga takot, yung mga duwag na sila Pedro, diba? Yung mga mamamatay na sila Paul, nung nakakilala at talaga pong sumunod sa Panginoon, grabe ho yung ginawa ho nila. Kamusta ang bawat isa? Sabi ko sa inyo, isa lang, na madala ho natin sa Panginoon, isang buhay lang. Hindi ko naman po kayo na-expect na humawak po ng church, humawak na isang grupo, isa lang. O sige, mag-start tayo sa family nyo, mga magulang, yung mga anak nyo na lang, umpisahan nyo, dali nyo sa Panginoon. Ipakilala nyo ang Panginoong Jesucristo. Manindigan kayo pagdating sa inyong pananampalataya. Ang mga kabataan po natin, isa lang na madala nyo sa Panginoon. Mga kabataan, habang may pagkakataon kayo, ito na yung pagkakataon seize the opportunity na makilala nyo talaga ang Panginoon at maging seryoso kayo, sunod kayo ng totoo sa Panginoong Jesus. Okay? So sabi ho natin, ano ho yung Jerusalem ho natin, ano ho yung Judea natin, ano yung Samaria natin, diba? Hanggang to the ends of the earth, may ibahagi po natin ang salita ho ng Panginoon. Sana ho meron ho kayong thinking na ganyan, ano po? Sa puso ho natin, hindi ho mawawala. Panginoon, kailangan kong makapag-alaga ng isang tao. Paalagaan ko hanggang sa siya ay lumago at sumunod po sa inyo. Sa Gospel po, from Matthew, Mark, Luke, John, we can see that Jesus offering His life. Diba? But here in Acts, you can see Jesus offering His power. And I will give you power. Sabi ho ng Panginoon. Naunawaan po natin, hindi ho sabi ho ni R.C. Sproul, bakit ho ang mga churches po this day ay hindi ho nagtatagumpay? Kasi ho ang mga turo, paano ka how to be wealthy, how to paano yumaman, ano pa ba? Paano mawala ang mga problema mo? Yan yung mga turo Pero nung panahon po, kung mababasa po natin ang aklat ho ng Acts, sa aklat ho ng Acts,
makikita ho natin yung mga turo ni Pedro, mga turo ni Pablo. They preach the kingdom of God. They preach who is God, who is Jesus. You know, yung mga turo eh. Naunawaan ho natin. Naalala ko ho, sabi ho ng isang tagapagturo, kapag ho ang inyong church na inatenan at ay, ano nga yun, ang mga turo ay para kayong hinihela at dinidribble-dribble, diba? Kung ano lang yung gusto nyong marinig, yun yung ituturo. Pero pag yung mga mabibigat ng turo, ayaw nyo nang marinig, hindi na ho ituturo, abay, mag-isip-isip ho kayo kung tama pa ho yung church na inaatanan ninyo, ano po. So, napakahalaga po na makita ho natin, ito ho, kaya po, sabi ko Panginoon, ito ho yung lakbayin po ng church. Dito ho namin makikita kung paano naging matapang, naging unashamed po talaga sila Pablo, sila Pedro. Maabot lamang po kami ng yung magandang balita. Kung wala pong Pablo, hindi ho tayo maaabot ng salita ho ng Diyos. Naunawaan po natin. Sana po tayo din, maikli lang po itong turo ko kasi introduction lang po ito. Sa Sunday po, mag-start po tayo ng totoo pong pag-uumpisa ng tungkol ho. Hihimayin po natin ang aklat ng Acts. Okay? And ilan pong Sundays po ito na magdudwell po tayo sa aklat na ito at makita po natin kung paano po sila Pedro, sila Pablo sumunod ho sa pinapagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Naunawaan po natin. So ulitin ko po, it is the obedience of the church to Christ's commission and commandments to be His witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang tanong po sa atin, handa po ba tayo na sumunod at magpagamit ho sa Panginoon pagdating po sa pagbabahagi ng salita ho ng Diyos? Bakit ho importante na pag-aralan po natin ang book ng Acts? Okay? Acts is, sabi po ni Charles Swindoll, from the book Insights on Acts, Acts is the only biblical book that chronicles the history of the church immediately after Jesus' ascension. Nung umakyat na po sa langit ang Panginoong Jesus, ito lamang po ang natatanging aklat na magsasabi po ng kasaysayan. Okay? As such, sabi ho, it provides us with valuable account of how the church was able to grow and spread out from Jerusalem into the rest of the Roman Empire. Dito ho natin makikita kung paano po lumago ho ang church. Lumago po ang church from Jerusalem hanggang ho sa labas ho. Okay, it provides us with a valuable account of how the church was able to grow and spread out from Jerusalem into the rest of the Roman Empire. In only 3 decades, ilang decades? 30 years, okay? Small group of frightened believers in Jerusalem transformed into an empire-wide movement of people who had committed their lives to Jesus Christ. In only 3 decades, sa loob po ng 30 taon, a small group of frightened believers. Ilan lang sila noon takot na takot sila na mahuli ho. Diba? Pero grabe, no? Sabi niya, transform into an empire-wide movement of people who had committed their lives to Jesus Christ. Kamusta ho tayo? Kamusta ho yung commitment ho natin sa Panginoong Jesus sa ngayon? Mga kabataan, kamusta ang commitment nyo sa Panginoong Jesus ngayon? Mga magulang, kamusta po ang commitment nyo sa Panginoong Jesus ngayon? Young professionals, bawat individuals po, kamusta po ang commitment po natin sa Panginoong Jesus? Sila takot din eh. Hindi ko ho sinasabing wala silang takot. May takot po sila, pero grabe ho. Naging matapang ho sila eh. Sabi ho,
ending on a high note with Paul on the verge of taking the gospel to the highest government official in the land, the Emperor of Rome. Mababasa ho natin yan sa Acts. Hinarap ho ni Pablo, yung pinakamataas. And that time, Rome is a world power. Hindi ho Amerika, hindi ho China. The world power that time is Rome. Pero hindi ho natakot si Pablo. Tayo, di ba? Parang i-invitein mo lang yung kaibigan mo, hiyang-hiya ka pa eh. Hindi mo masabi na hanggang ano lang ako ha. Oo, attend ako ng birthday mo, pero hanggang ano lang ako kasi meron pa akong may a-attend pa ako dun sa church namin. O, di ba? Gusto mo diba, hindi mo masabi na pumupunta ka ng church. Binaglilid ka lang ng prayer eh. Prayer lang sa pagkain, hiyang-hiya ka pa, 5 taon ka ng Kristiyano. O sino dito yung di ba? Hindi ka makatanggal sa mga team building ninyo kahit alam mong may gawain sa church. Yung mga ganyan po, Pero tingnan nyo itong mga to. Kasi taas ng commitment po nila sa Panginoong Jesus, di ba? O hindi ka makatanggal sa group Group, ano ba yan? Yung mga ginagawa, yung mga susanta, yung mga youth natin, may mga group work kayo. Hindi ka makatanggi, alam mong Sunday, may church ka, nahihiya kang magsabi. Bakit? Gusto ko makita natin, bakit itong mga taong ito? In spite and despite, tandaan ho ninyo ang kapalit ho ng kanilang paglilingkod sa Panginoon that time buhay, pugot ulo, pagkakulong. Tayo ho, anong kapalit? Wala naman Naunawahan ho natin, kamusta ho tayo? Pagdating ho sa commitment ho natin sa Panginoon. Yun yung tanong ho sa atin Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Pagdating ho sa pagbabahagi ho ng salita ho ng Panginoon. Diba? As a teacher, as an office worker, anong ginagawa mo para makabahagi ka dun sa kaharian ho ng Diyos? Para ma-share mo ang gospel. Yun ang tanong ho sa atin Sino dito yung nahihiya? Worker ka na ng church, nahihiya ka pang mag-share. Hindi mo nga mabanggit-banggit sa kaibigan mo yung salitang Jesus Unawain ho natin. So, kamusta ho tayo? Ulitin ko po, Acts is the only biblical book that chronicles the history of the church immediately after Jesus' ascension. As such, it provides us with a valuable account of how the church was able to grow and spread out from Jerusalem into the rest of the Roman Empire. In only 3 decades, a small group of frightened believers in Jerusalem transformed into an empire-wide movement of people who had committed their lives to Jesus Christ, ending on a high note with Paul on the verge of taking the gospel to the highest government official in the land, the Emperor of Rome. Okay? Grabe ho yung tapang, Pagdating ho sa pagsunod, at sa pagbabahagi po ng salita ho ng Panginoon. Okay? So, aaralin po natin yan kung paano po tinawag ng Panginoon si Paul, ano pong ginawa niya, at si Pedro din po, lahat po yan, dadaanan po natin. And this is so exciting, grabe ho, ang ganda ho ng book na ito, kaya kailangan po nating aralin. Napakahalaga po. Sabi ko sa inyo, history is not the past, but a map of the past that we can use sa ating pong paglalakbay bilang mga mananampalataya ho ng Panginoon. And this is the history that we can use. Maaralin po natin at makita po natin. So, ngayon pong hapon, gusto ko pong makita ng bawat isa. Okay, sabi ho, ulitin ko, history is not the past, but a map of the past, drawn from a particular point of view to be useful to the modern traveler. Okay? Magagamit ho natin. Bakit ho si Paul? Sa kabila ng pinagdaanan niya, diba? Nanatili po sa pagsunod, sa pinapagawa ng Panginoon, sa mission na meron po siya. Bakit si Pedro? Okay? Alam niyo ho, this afternoon, ano pong kalalagayan po natin sa buhay ngayon? Dito ho natin makikita. Pakinggan ho natin mabuti, Dito po natin makikita.
kapag pinili ka ng Panginoon upang gamitin niya sa kanyang kaharian, hindi ho siya tumitingin sa qualifications. Uulitin ko po, pag pinili ka ho ng Diyos upang gamitin niya sa kanyang kaharian, upang manilbihan at maglingkod sa Kanya, God is not looking for your qualifications. Hindi po siya tumitingin sa qualifications po natin. Whether tayo ho ay nakapag-aral ng ganito, galing ka sa Bible school o hindi ka galing sa Bible school, ikaw ho ay may bagsak sa school or ikaw ay cum laude, wala hong ganun. Wala hong ganun. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay, handa ka bang sumunod sa Kanya? Naunawaan po natin, handa ka bang sumunod sa Kanya? Ano man po ang nakaraan po natin, ano man pong buhay na meron tayo noon, kaya po kayong gamitin ng Diyos sa Kanyang kaharian, mightily. Look at Peter, duwag. Look at Paul, mamamatay tao. Look at Peter, dinanay ng ilang beses ang Panginoon. Look at Peter, nag-doubt sa kapangyarihan po ng Panginoon. Diba? Look at Paul, kung paano niya po pinersecute ang mga early Christians. Pero sila po ang ginamit po ng Panginoon. To para ho, palawakin po ang kanya pong gawain para po maabot ang lahat ng tao sa lahat ng sulok po ng daigdig. So, ganun din po tayo ngayon. Ano man po, ulitin ko po, kapag pinili ka ho ng Diyos, kapag ho mayroon pong pinapagawa ang Panginoon sa inyo, hindi naman po kailangan talagang qualified ka eh. Wala namang qualified eh. Lahat naman ho tayo may flaws, lahat ho tayo mayroon pong kahinaan. Ang tanong lang, handa ka bang sumunod? Handa ka bang magpasakop po sa Panginoon na kahit po mahirapan ka, kahit po mag-isa ka na lang, susunod ka pa rin po sa Panginoon. And this is the things that we can see in the life of Paul and Peter. Grabe po yung kanilang pagsunod ho sa harapan ho ng Panginoon. Kaya po kung meron po kayong, kung meron po sa inyong puso, kahit po maliit lang po na tinig na nagsasabi sa inyo, ito ang gawin mo. Diba? Naalala ko po, just to give you, this is a true story. Meron pong isang pastor, nung college po siya, bagsak po siya sa typing. 5. Okay? Punta ho siya sa amin, iyak na iyak ho siya, parang alalang-alala siya. Paano na ako magpapastor? Ano nang patotoo? Ang ipapakita ko sa kanila na ako mismo ay hindi nag-excel sa aking pag-aaral. Grabe ho, talagang ano siya. Pero alam nyo, sabi ko ho sa inyo, pag tinawag ka ho ng Diyos at pinili ka ng Diyos sa kanyang gawain, yung kahinaan na yon, papalitan niya. And He will use you mightily in the calling that God has given you. Grabe ho. Kumbaga parang 360 degrees. Binago ho ng Panginoon. Pero alam niyo po, pag gumraduate ho siya na may honor pa eh. Okay? Pero hindi yun eh. Hindi ho yun. Nung tinawag ho siya ng Panginoon, sumunod. At grabe ho ang ginawa ho ng Panginoon sa kanya that time. At hanggang ngayon po, ginagamit ho ng Panginoon. Nung una, galit na galit ho sa kanya yung kanyang ama, yung pamilya niya, pero ngayon po, ang taas ho ng respeto sa pagiging pastor niya. Alam niyo ho, so ulitin ko po, ano man po ang nakaraan po natin, ano man po yung mga flaws po natin, if God is calling you to do His ministry, to do His work sa pamamagitan po ng buhay ninyo, huwag niyo pong isipin yung mga flaws po natin. Surrender po natin sa Diyos at
hayaan po natin ang Panginoon po ang kumilos po sa ating buhay. At sa bawat isa ho sa atin na naririto, maaaring hindi po nakikilala ang Panginoong Jesus na sinasabi ho dito sa aklat na to. Diba? Ito na ho yung time na makilala mo yung Panginoon. Ito na yung time na makilala mo yung Panginoon nagbibigay ng kapangyarihan. Ito na yung time na makilala mo ang Panginoon na kayang gawin lahat para sa'yo, na kaya kang samahan. Dami mong problema ngayon, di mo na alam kung anong gagawin mo. Diba ho? Kabila ang mga problema na iniisip mo. Surrender mo sa Panginoon, sabihin mo, Panginoong Jesus, ni Pedro at ni Paul, na sumama sa kanila, hindi ko na kaya, I'm giving up na, give up na ako, binibigay ko na sa iyo lahat ng problema ko. Sukuhin natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus na tinutukoy po ng aklat na to. And for every one of us na naririto, ito po sinasabi ho ng Panginoon po sa atin. Do not be afraid to share the gospel. Do not be afraid to share the word of God, because God, the Holy Spirit, will give you power para maging witnesses po tayo over Judea, over Jerusalem, Judea, Samaria, into the ends of the earth. Sana po ang bawat isa po sa atin magkaroon po ng heart. Hindi lamang ako, Panginoon. Family ko, ang mga kaibigan ko, ang mga office mate ko, Panginoon. Ang mga trabahador ko, Panginoon. Ang lahat ng nakakasalamuha ko, magkaroon ako ng tapang na maipakilala ko ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Huwag ho kayong matakot. At sabi ho ng Panginoon, I will give you power. Naunawaan po natin. At sa mga susunod pong linggo, aaralin po natin ang mas maliliman ang aklat po ng Acts. Naunawaan po natin. So, ang bawat isa po, ulitin ko po, God can use you. Whatever po, anuman po ang ating kalalagayan, anuman po ang ating nakaraan, kaya kang gamitin ng Panginoon. Ang kailangan lang po ay isang pusong handang sumunod, isang pusong handang magpasakop sa kung anong nais ng Diyos na ipagawa po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang pagbabahagi po, ang pag-share po ng salita ho ng Diyos ay hindi po natin yan kailangan pong kaligtaan sa buhay po natin. Anuman po ang kalagayan po natin, wag po nating isipin po, matanda ka, daming mong ginagawa, bata ka pa, hindi po, sabi ho ng Panginoon, I will give you power. Kaya po, bawat isa po sa atin, anuman po ang kalagayan po natin sa mga panahong ito, anuman po ang lakbayin po natin, one thing is for sure, our general calling is to share the gospel, to share the word of God. Hindi po tayo pababayaan po ng Panginoon. The battle is not ours, but the battle belongs to God. Kaya po, ang laban ng pagbabahagi ng salita ho ng Diyos, hindi ho natin ito laban. Laban po yan ng Panginoon. Kailangan lang po nating sumunod, maging matapang, gawin po natin para po sa Panginoon. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. The battle, you see my victory. When all I see is
mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing you tonight. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, you can't be against me. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. In every fear I lay at your feet. I sing you tonight. Oh God, the battle belongs to you. It's almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Shine in the shadow, win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. We shine in the shadow, we win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. It's every fear I lay at your feet. Oh, I sing you tonight. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Aming Panginoon, sinasamba ka po namin, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy ka naming itinataas, dinadakila, aming Amang Banal. Salamat po, Panginoon Ama, sa
pagsama po ninyo, Panginoon. And as church, oh God, we will continue to step up on our faith, oh God, because you are with us, Panginoon. Patuloy po kaming hahakbang, Panginoon Ama, pagkat kasama ka po namin, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, Panginoon Ama, ang patuloy na gagabay po sa amin sa bawat hakbang po namin, Panginoon. Ama, patuloy kang mangunguna po sa amin, aming Amang Banal, and we will not afraid to share your gospel, O God. We will not be afraid, Panginoon, na patuloy na ibahagi ang iyong salita, Panginoon Ama. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth, Panginoon Ama. Patuloy po namin ibabahagi ang iyong salita sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan ang patuloy na sasama, Panginoon, sa amin, aming Amang Banal. Panginoon, ang laban po ng church na maibahagi po ang iyong salita, mailapit po ang mga tao sa inyo, sa Panginoong Jesus. It is not our battle. It is your battle, O God. Kaya, Panginoon, di kami matatakot, Panginoon, di kami maduduwag, Panginoon Ama. Hindi po kami mapipigilan, Panginoon. Patuloy mo ipaalala po sa amin, Panginoon, ang mga taong wala pang pagkakilala sa inyo. Patuloy kaming lumuhod sa inyong harapan, aming Ama, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming mga kaibigan, Panginoon Ama, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kamag-anak, Panginoon, sa inyong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin, Panginoon. Samahan po ninyo at lahat ng dinadala mo sa lugar na to, ang mga kabataan po namin, Panginoon, magpakilala ka sa kanila sa pangalan po ng Panginoon. So God, buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaisipan upang makilala nila ang totoong Jesus ng Biblia, Panginoon. Aming Amang Banal, aming Ama, gamitin mo lamang po ang bawat isa po sa amin upang maging tulay, Panginoon Ama, patungo po sa inyo. Sa bawat ginagawa po namin, our main goal, Panginoon, nawa po ang maging pangunahing purpose po, Panginoon, at goal po namin, maipakilala po ang Panginoong Jesus ng Biblia. Wala na pong iba, Panginoon Ama. Kung paano po, Panginoon Ama, ginamit po ninyo sila Pedro, si Pablo, Panginoon, upang maikalat ang iyong salita, maibahagi po ang iyong salita. Gamitin mo din po kami, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesusugan. Aming Amang Banal, salamat po. Salamat, Panginoon Ama. Dalam po namin, Panginoon, sa bawat hakbang po namin, sa bawat misyon, sa bawat Bible study, sa bawat life group, Panginoon, sa bawat pagtuturo po ng iyong mga lingkod, kasama po namin kayo, Panginoon Ama. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa hapong ito. Sa inyo po namin itinataas, Panginoon Ama, ang papuri, pagdakila at pasasalamat, Panginoon Ama. Sa aming Panginoong Jesus, aming Ama, aming tagapagligtas, aming Diyos. Panginoon, maraming salamat. Maging ang aming handog ng pag-ibig, ang aming mga ikapo, Panginoon, sa iyo po itinataas. Patuloy lamang pong matugunan ang pangangailangan po ng church sa pamamagitan po nito. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri, magdakila. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. At amen. God bless po. Alright, so happy Sunday po everyone. Kita-kits po ulit tayo next Sunday. Dito lang po sa Village. And yan, so bago tayo mag-iwahiwalay, so batiin nyo lang po yung ating mga yan, kung may bagong mukha kayo nakita, huwag nyo pong kalimutang kamayan or ipag-pray man lang. Okay, ayan, maraming salamat po sa mensahe na inhatid po ng ating Senior Pastor, Reverend Life Coach Rosel Vega Manalo. So Village, let us continue to dwell on the lessons we learned this afternoon.
And in our homes, let's create opportunities in reading our Bible and spend more time in prayer. So may we all have a journey filled with inspiration and a week filled with the warmth of His love and the guidance of His wisdom. And for current updates and official announcement as well as those of inspiration and motivation, be sure to swing by at the Avenue Village official Facebook page. We also extend a warm invitation. So if you have prayer requests or counseling needs, feel free to reach us out at the Avenue official group chat. Ito pong muli si Love Makasakit. Ako naman po si Rich Vega and we'll see you next Sunday dito po sa The Avenue Village.